bed frame with storage and drawer. Hi Kimi! Another day, another project! For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano namin nabuo ang bed frame with storage and drawer na aming project last week. So ayun na nga po, syempre first is magtatabas po tayo ng mga kailangan nating kahoy. Pag nakuha na natin lahat ng kailangan natin, ready for assemble na siya. Pinakainuna namin is yung pinakabahay niya muna. Para malaman namin kung ano yung mga eksaktong pampatibay sa loob ang ilalagay namin. Alam niyo po ba, Kimi, this is the first time na gumawa kami ng ganitong kalaking bed frame, tapos may storage pa, tsaka ng drawer. Fast forward, ito na nga, nabuo na siya at nalagyan na siya ng mga storage. Bali yung kalahating sides niya ay nakas-close lang, tapos yung kalahating side, yun lang yung may storage. 3 storage yun. Dito sa video, makikita niyo si Daddy, nag-i-strip siya. Grabe yung laki ng storage na to, kahit bata ipasok mo magtatago, kasyang-kasya. Tapos madaling araw na, sukat-sukat pa kami ng asawa ko, tinitingnan namin kung ano bang eksaktong sukat at mga kailangan talaga naming materyales. Siyempre, sa mahal ng materyales ngayon, ang pangit naman kung susobra pa kami, tapos hindi magagamit, diba? Siyempre, charge din yun kay buyer, kaya dapat talagang sakto-sakto lang yung mabili naming materyales. And yun na nga po, dito sa part na to ay ginagawa na ni Daddy yung pinaka-box ng ating drawer. Alam niyo po ba dati, hirap na hirap pa si Daddy gumawa nitong drawer, lagi pa siya nagkakamali. Pero ngayon talaga naman mukhang hasang-hasa na talaga siya. Pag talaga madalas mong ginagawa, makukuha at makukuha mo ang tamang technique. Ma-share ko lang nga po pala sa inyo, Kimi. Alam niyo po ba, ito yung isa sa mga project namin na grabe. Napakabilis lang ng transaction. Nakakataba talaga ng puso pag kami nagtitiwala talaga sa iyo na malayo. Tapos nakilala ka lang online, tapos nung nagkaroon kayo ng conversation, nagpalitan ng mga tapos magda-down na sa'yo. Yung ura-arada, magagawa nyo na talaga dahil wala nang masyadong maraming conversation pa kasi desidido talaga si customer na magpagawa sa amin. Tapos ano na talaga, magda-down na siya para makapag-start na. Dahil syempre sa panahon ngayon, napakahirap na magtiwala sa ibang tao, diba? Lalo na kung medyo malaking halaga. And yun na nga po, natapos na ni Daddy ang paglalagay ng mga strip at paggawa nitong drawer. Kaya i-assemble niya na isa-isa. Nakakatuwa lang dahil dati talagang hassle siya sa paglalagay nitong drawer guide. Pero kita niyo naman, success. Dito naman sa video na to ay nagsusukot na siya para makapaglagay ng handle. And finally, nang maibaba na namin siya, doon na pinasadahan ni Daddy sa labas ng liha. Grabe yung pagbaba nitong drawer, ang pinaka-stressful sa lahat. Kasi hindi talaga namin siya mapagkasya sa pinto. Kaya baklas, tas binuo na lang ulit sa baba ang aming ginawa. Tapos inassemble na lang ulit ni Daddy doon, may nasilihan ulit at niliha. Buti na lang talaga sumakto kami sa delivery time. At buti na lang din talaga kay buyer na to pipinturahan. Kasi may sarili silang pintor, kaya yung frame lang ang sa amin. Dahil kung nagkataon na sa amin din ang pintura, grabe hindi namin alam kung anong gagawin dito, uulitin lahat. Dahil na siya kami nung hindi siya magkasya sa pinto. At finally, for deliver na ang ating bed frame. Super thank you po talaga Ma'am Lynn Loyola dahil po sa inyo si Kim Gels makakarating na po ng Pililia. God bless po! And finally, this is the final look of our bed frame with storage and drawer. Worth it talaga lahat ng pagod pag natapos ang project. Sa mga gusto po magpagawa, magpa-customize, PM lang po kayo sa aming page, Kim Gels Woodcraft. At sa amin po, free naman po ang estimate. Free lang din po ang magtanong. Hindi po kami magsasawang sumagot ng inquiries, kaya PM lang po kayo. And please follow and share our page. Thank you for watching!